Ako po pala si Birador Pikwa, no? So, ayun nga mga kabirador, eto nga kasi, no, pag-usapan muna natin bago natin bigyan ng reaksyon. Eto nga kasi, no, si Mike Defensor, mga kababayan, nagmamalinis. Na-interview nga siya sa TV5, 'di ba? Na-interview po siya sa TV5. Ang kaso nga, mga kababayan, eto mga kababayan. Ang kaso nga, obvious na obvious, umpisa pa lang na nilabas nila ang 18 ex-Marines. Ang nakita po na nagkarga at nagsundo, no? Naghatid ay sasakyan po, no? Di umano ni Mike Defensor, 'di ba? Oh. 'Di ba? Wala kang kawala dito. Tapos ngayon, ang dami na pong dinadawit. Sino po mga dinadawit? Nagkasablayan na nga po sa mga dinawit nitong 18 ex-Marines. 'Di ba, mga kababayan? Oh. 'Di ba? Kasi nga alam naman natin na si Mike Defensor ever since, mga kababayan, meron na po siyang bahid 'di ba, ng pamumulitika. 'Di ba? Meron na po siyang bahid, tirador nga siya ni dati, 'di ba, ni Gloria, 'di ba? Oh. 'Di ba? Tirador po siya ni Gloria noon. Taga-panira, taga-propaganda, propagandista 'di ba? Oh, kaya nga nagigisa siya ngayon, no? Buti na lamang hindi inabot ni Representative Alvarez, 'di ba? Oh, itong si Mike Defensor. Kasi nga isiniwalat nga ni Representative ni Kong Alvarez na may hiningi pala. Oo, may hiningi pala itong gago na ito. Oo, 'di ba? May hiningi po siyang pabor. Ngunit hindi nga napagbigyan. Kaya lahat ng hindi napagbigyan si Mike Defensor ay inugnay niya po or inugnay ng ex-Marines. Kaso nga lang, sablay-sablay po, mga kababayan. 'Di ba? Sablay-sablay ang birada 'di ba? Nakakaya tuloy dun sa apelyido niya, Mike Defensor Santiago ka pa naman, 'di ba? Pinapahiya mo ang Santiago, 'di ba? Ang namayapang si Miriam Defensor Santiago, 'di ba, mga kababayan? Kasi ito si Mike Defensor, hindi natin maintindihan yung utak nito No, parang medyo may ako naoobserbahan ko lang Parang simula nung naupo si Pangulong Bongbong Marcos. Siguro nga totoo yung mga bali-balita na ito ay humingi din ng pabor kasama ni Chavit Singson. 'Di ba? Humingi ng pabor, ngunit hindi nga napagbigyan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, teka muna, walang palakasan dito. 'Di ba? 'Di ba? Kaya ito, siguro, itong si Mike Defensor, naulol. 'Di ba? Naulol. Tinamaan ng kaululan sa ulo, 'di ba? Sa utak. Kaya, ngayon, binabakbakan si Pangulong Bongbong Marcos. Actually papunta pa nga ito no? Papunta pa nga ito sa mga iba't ibang pangalan. 'Di ba? Ang kaso nga lang, marami pong bulilyaso dito sa 18 ex-Marines. Hindi po nila nabigyan ng maayos na script, ika nga. Kasi nga naglalabasan ngayon sa social media, na-content nga natin kanina, mga kababayan. Na-content po ni Birador Pikwa, mga kabirador. Na-content natin itong issue na ito regarding kay Tito Sen at kay kay Tito Sen, kay
Senator Lacson, di ba? Na ano po, na idinadawit nga dahil nga ka-close di umano ni Mike Defense ni Senator Senator Lacson, si Tito Sen, dinadawit na po, di ba? Wait lang ha. Wait lang po. Ay. Ay, pag-ibig. Wait lamang po mga kababayan. Bayan. Saan ba to? Saan ka pare? Ayun. Ayan. Sorry nalobat kasi yung ating mic, no? So ito nga mga kababayan. So syempre, sinagot ni secretary tuloy ni Representative Kong Alvarez po itong paratang ng mga 18 ex-Marines na walang mailatag na ebidensya, 'di ba? Pakinggan natin itong banat ni Representative. Eto po. Oh no, my battery's dead. Paki-comment nga loud and clear po ba? Ayan mega love shoutout po sa inyong lahat pa-comment nga po kung loud and clear tayo, no? Wow, it charges so fast. Kasama ko na. Ito po. Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Ano po si Mike? Ayan Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Yung unang andito sa cellphone ko, gusto nyo makita. Ayun. Ito yung mahirap, ito yung bulilyaso kay Mike Defensor, mga kababayan, no? Ito yung bulilyaso. Meron pong kopya or screenshot, okay? Nakasave kay Kong Alvarez, mga kababayan. Sabi sa inyo, tanga yan eh. Sabi sa inyo, no? Yang si Mike Defensor, may pagkaeng-eng yan. Tingnan mo, hindi man lang nag-delete ng message. Di ba? Nagpadala raw. Di umano ng ayon mismo yan kay Representative Alvarez. Nagpadala daw di umano ng impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos. Yung sinasabi niya rito, yung kopya. Kasi nga 'di ba nag-file sila Mike Defensor ng tawag dito, ng impeachment. Laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung hiningan po ng Kamara ng ebidensya, no, para mag-proceed po yung impeachment nila laban kay Pangulong. Ngunit wala nga pong nailabas na ebidensya. 'Di ba? Wala pong naibigay na ebidensya. Diyan pa lang halata na, 'di ba? Actually pinagbigyan na sila, 'di ba, ng Kamara. Tinanggap yung kanilang impeachment complaint, 'di ba? Ilan sila? 3 po sila. Hindi lang nakapasok yung kay Mike Defensor. Kasi nga hindi napapasok, 'di ba? Ito pakinggan natin ulit. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Naku po. Nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Yun. Hindi ko sinasabi na, yung sinasabi na mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala ko sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Di ba? Mabait talaga Diyos mga kababayan kay Pangulong Bongbong Marcos. Actually, mabait ang Diyos, no? Sa ating mga loyalista. Alam niyo kung bakit?
lahat po ng kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos, pag meron silang propaganda laban kay Pangulo or laban sa ating sa ating tawag dito, ama ng Pilipinas, nabibisto po, 'di ba? Nabibisto. Kasi bakit po, no? Alam naman natin na humihingi ng term. Oo, 3 years term. Kumbaga exchange term. Itong si Sara Duterte, di umano, 'di ba? At hindi nga pinagbigyan at hindi pumayag si Pangulong Bongbong Marcos. Diyan po talaga nag-umpisa lahat ng destabilization na ginawa nila, panggugulo nila, lahat-lahat po. Kaya nung narindi ito si Pangulong Bongbong Marcos at nalaman itong flood control issue na ito, no? Na meron pala talagang laganap na korupsyon na nangyayari dito sa flood control at sa sangay ng mga budget insertion na 'yan, 'di ba? Pinalagam po ni Pangulong Bongbong Marcos at inihayag niya po sa sambayan ng Pilipino, nasasagasaan niya itong mga tampalasang putong lupang dapat masagasaan. Di ba? Ang mahirap kasi sa mga guilty. Actually, pansin nyo pansin nyo. Kung hindi kayo guilty, bakit gagawa kayo ng stabilization laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Tama, mali? Kasi kung wala naman kayo kinalaman sa flood control na yan, di ba? Kagaya niyan, ikaw Mike Defensor, 'di ba? Kung wala kang kinalaman diyan, no, sa na 'yan, sa flood control na 'yan or sa mga corruption, no, na pinagdaanan niyo noon. Dapat, 'di ba mga kababayan, dapat hindi kayo magagawa ng mga ganyang klase ng drama dito sa Pilipinas. No, pansinin niyo ito napansin ko personal. Napansin ko personally itong flood control issue na ito. Ang dami talagang nasagasaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang dami na naglilik sa kanya or naglilink, no? Regarding kay Pangulong Bongbong Marcos na siya raw ang mastermind. Di ba mga gago? Di ba? Kung hindi ba naman isa't kalahating tanga itong mga ito? Itong grupo nila Mike Defensor, nila Chavit Singson, mga kababayan. No? Bakit nyo ililink si Pangulong Bongbong Marcos or ang administrasyon dyan? Siya nga itong naglabas. Ang masama lang, no, sa paglabas ni Pangulong Bongbong Marcos, inihayag niya talaga na sasagasaan niya ultimo partido niya. Diba? Tapos syempre sasabihin ng mga DDS diyan, sasabihin ng mga DDS diyan, hindi mastermind si Pangulong Bangag mo. 'Di ba? Yan naman lagi sinasabi nila eh. 'Di ba? Yan ang mastermind